Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may pasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorms. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, alas 5 na po ayon sa Philippine Standard Time. Bangon na po tayong lahat ngayong Sabado ng umaga at dahil break na naman tayo mula sa opisina at eskwela, gugulin po natin ang araw na ito kasama ang buong pamilya. Ano man ang inyong mga iniisip at pinagdadaanan sa buhay, mawawala lahat yan basta gawing sandigan ang inyong pamilya. Ayon nga sa American historian na si Christopher Lasch, the family is a haven in a heartless world. Simulan na po natin ang ating programa live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po inyong weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Sabado, September 14, 2013. Simulan po natin ang linggong ito sa pamamagitan ng recap sa naging lagay ng ating panahon ngayong linggo. Sinalubong po natin ang isang low pressure area o LPA sa Palawan sa pagbubukas ng linggong ito, araw ng Lunes. Pero kinahapunan ay lumabas na rin po ito ng bansa at umiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ o ang pagsasalubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Tuesday, September 10, isang panibagong low pressure area ang pumasok sa bansa at partikular po yan sa Mindanao area. Patuloy itong kumilos at nung Wednesday nga, pumasok na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at nakarating na ito sa silangang bahagi ng Luzon. Nung Huwebes naman, namataan ng LPA sa Virac, Catanduanes at kahapon nga ng hapon, nalusaw na rin ito. Kung kaya't sa kasulukuyan, walang anumang sama ng panahon na umiiral sa ating bansa. At ngayon naman mga kababayan, puntahan na po natin ang magigilagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado. At upang bigyan tayo ng updates, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Harry, at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay ng Panahon TV. Alright, Mr. Cada, good news po, no? Dahil nga nalusaw na ang binabantayan nating low pressure area o LPA. Sa ngayon po ba, anong weather system ang nakaapekto sa bansa at anong idudulot nito sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado? Yes, patuloy po nga pong pag-iral pa rin ng tinatawag nating monsoon trap. Ito yung mga kaulapan na nandito sa malaking bahagi ng Luzon. At dahil nga po sa tinatawag nating monsoon trap, ang Metro Manila kasama rin po ang rehiyon ng Ilocos, Cordillera at gayon din po ang Cagayan Valley Region ay magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may mga mahina lamang hanggang katamtamang pag-ulan at makikita natin yan dito sa mga kaulapan nitong ating satellite. Samantala, ang natitirang bahagi ng ating bansa kasama ang malaking bahagi ng Kabisayan at Mindanao, magkakaroon naman sila ng maaliwalas na panahon at meron pa rin mga tsansa ng mga tinatawag nating isolated rain showers at thunderstorm. Alright, Mr. Cada, dagdag kaalaman lang po ngayong umaga kasi bibihira nating makita sa ating mga weather forecast itong tinatawag nating monsoon trough at napag-uusapan na rin lamang po natin ito. Ano nga po ba itong tinatawag nating monsoon trough at anong kinaiba nito sa iba pang weather systems na umiiral sa bansa? Ang monsoon trough ay ito rin ay yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone. Ang kaibahan nga lang nito, kung makikita natin dito sa figure nito, ito yung axis ng ating Intertropical Convergence Zone. Usually, ang lokasyon ng ating ITCZ ay nandito sa may bahagi ng Kabisayan at Mindanao at minsan nag-e-extend yan dito sa may bahagi ng Luzon. Pero pag ang ITCZ natin ay nandito sa latitude na nasa 15 degrees latitude o mataas, ito ay tinatawag na nating monsoon trough. Series of low pressure area din yan na katulad ng Intertropical Convergence Zone. Kahapon nga dun sa mapa na makikita natin sa susunod na figure, ito naman yung halos kaulapan ng tinatawag nating monsoon trough. Ito yung bagyo na si Manny at ito yung halos linya ng mga kaulapan na nasa bahagi ng Luzon at ito yung tinatawag nating monsoon trough. Isang klase rin ng Intertropical Convergence Zone ang monsoon trough, ngunit mataas ang kanyang axis at series of low pressure area din yon. At dito nga sa Luzon, kasalukuyan mula kahapon hanggang ngayon, nandyan ang kaulapan na dulot po ng tinatawag nating monsoon trough.
Alright mga kababayan, wag na po tayong malilito ha. Kapag sinabi nating monsoon trough, isa pa rin po itong uri ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, kaya nga lamang ay mas mataas ang axis nito. Maraming salamat Mr. Kada sa ibinahagi niyong kaalaman ngayong umaga. And we're halfway through September. And luckily, wala pang nabubuo o pumapasok na anumang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Mr. Kada, ano nga bang dahilan bakit nalulusaw itong mga low pressure area na ating binabantayan recently? Ito bang nararanasan natin ngayon na yung unang pagkakataon kung saan nangangalahati ng buwan pero wala pa rin pumapasok na bagyo sa bansa, lalo pat September po ngayon at panahon ng tag-ulan? Alam natin na nabubuo ang bagyo at nagsisimula ito sa tinatawag natin na isang low pressure area. So ito yung, for example, ito yung ating mapa ng Pilipinas at nasa open waters nabubuo ang low pressure area. Usually, nire-represent natin ito sa letter na L o kaya LPA. So, pag may low pressure area tayo, ang hangin ay nagko-converge dito sa isang lugar. At usually, nabubuo ang low pressure area dito sa may east ng ating bansang Pilipinas. Subalit, ang low pressure area ay hindi nabubuo o yung tinatawag nating nalulusaw kung sakasakaling yung kanyang atmospheric pressure ay halos ang trend niya ay hindi pababa ng pababa o decreasing. At may pagkakataon rin kung ang low pressure area ay malapit dito sa kalupaan, nagkakaroon ito ng kahinaan, parang bagyo na kung naglalandfall o lumalapit sa kalupaan, ay nawawalan siya ng source ng power ng moisture sa open waters. Kaya pag malapit ang low pressure area sa may kalupaan ng ating bansa, bahagya itong umihina hanggang tuluyang malusaw. At meron din tayong tinatawag na warm ocean water na kailangan din ng isang low pressure area na kumukuha siya ng power dito sa karagatan at pag ang tubig sa karagatan ay hindi masyadong mainit o yung tinatawag natin na sea surface temperature, hindi ito tulay ng nabubuo at nalulusaw hanggang sa mawala. Ayan nga po mga kababayan, atin po narinig si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Yan po ang dahilan kung bakit nga po itong mga low pressure area na ating binabantayan recently ay nalulusaw o nagdi-dissipate. Mr. Cada, maraming salamat sa inyong ibinahaging impormasyon. Last few reminders sa ating mga kababayan bilang umiiral pa rin po ngayong araw ang monsoon trough. Sa ngayon meron pa rin tayong monsoon trough at panahon pa rin tayo ng tag-ulan. At payo natin at ngayon ay buwan ng September at halos nasa kalagitnaan na tayo at wala pa rin tayong bagyo. Meron kasi rin pagkakataon na talagang hindi tayo nakakapagtala ng bagyo kahit buwan ng September. At ito nga ay naranasan natin nung mga taon din na kung saan nung 1997 at 2002 wala rin tayong bagyo na nakita. At ito nga yung actual track sa buwan ng September na 1997, 2002 at nung lately na may dalawa lang bagyo na pumasok sa ating par. Kaya wag po tayong magtaka dahil minsan talaga ay hindi nabubuo ang mga bagyo pag buwan ng September kahit may forecast tayo na 2 hanggang 3 dahil nga hindi conducive o favorable ang environment sa pagbuo ng isang low pressure area na eventually ay nagiging bagyo. Kaya sa ating mga kababayan, panahon pa rin ng tag-ulan, kaya maging handa pa rin tayo, lalo sa hapon o gabi, may mga pag-ulan pa rin tayong posibleng maranasan. Alright, thank you very much, Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Yan nga po mga kababayan, hindi pa man tayo nag-aalmusal, busog na tayo sa kaalaman ngayong Sabado ng umaga. At yan nga po ang ating weather forecast para sa araw na ito natin sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. At ngayon naman alamin na natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise ay mangyayari ng 5:44 AM, ang sunset naman ay 5:58 PM. Ang moonrise natin ay 12:35 PM, ang moonset naman ay 12:19 AM. May illumination po yan na 53% at makikita nga po natin ang full moon sa darating na September 19. Para naman sa tidal predictions along Manila Bay na hatid sa atin ng NAMRIA, ang ating high tide ay 3:54 AM, may taas po yan na 1.14 meter, habang ang low tide naman natin ay 1:22 PM, may taas po yan na 0.11 meter. Magbabalik po ang Panahon TV, walang bibitaw.